Ijal Love Lines. Love Lines. Marami na daw siyang karanasan, edad 60 years old, mula sa may San Mateo, Rizal, si Miss Trisita. Ano po yung mga karanasan mo sa buhay mo na hindi mo pwedeng i-share sa mga anak mo, ganon? Sa anak ko po, wala pong naging problema kasi ako po yung nagpalaki. Yung ama naman niya, wala namang naitulong. Single mom po ako, nanakan lang niya ako. Then, actually, idol, mahabang kwento, okay lang ba? Okay. Boyfriend ko kasi, dapat doon sa Dumaguete City, Bisaya po ako. US Marine. So, namanika na sa amin yun. Hindi pumayag yung nanay ko kasi nga dadalhin ako sa US. So, umuwi mo na siya. Sabi niya pagbalik, magpakasal na raw kami. Kaso lang po yung pagbalik, nasa Maynila na ako, hindi na po kami nagpangita. So, that time, nasaktan ako, nalaman ko na nag-asawa na ng iba. So, yung ama ng anak ko, dinala ko doon. Nabuntis po ako doon. Tapos, iniwanan din naman ako kasi po, maoy nga pag nakainom. Teka lang ha. Wala naman tayong lakad, saglit lang. Yung US Navy, yung US Navy na to, doon po na, US Marine, doon na-assign sa US po kasi siya, American citizen siya. Pero taga-amin, taga Dumaguete City. Yun po talaga first love ko. Pinoy din po pala yan. Ito po. Okay. Sige. No, so, nung nagbakasyon siya, hindi... Nagbakasyon po siya, nagtrabaho ako po sa basar. Kasi nasa basar po ako. Ewan ko sa daming babae, ako naman ang nagustuhan. Tapos, namanikan sa amin. Very gentleman naman siya. Pag pumunta sa bahay, nagpapaalam sa nanay ko kasi yung nanay ko may pwesto sa palengke, nagtitinda siya. Tapos ngayon, yun nga po, namanikan. Tapos, nung hindi pumayag ang nanay ko, sabi niya, pagbalik ko, pakasal na tayo, magpadestino daw siya sa malapit para malapit daw kami sa nanay ko. Ang problema lang po, yung umuwi, wala na po ako doon sa Tondo, lumipat po ako sa Cainta, naging cashier po ako doon. So, wala naman kasing cellphone dati. Hindi na alam mga magulang ko, nasa Cainta ako, kaya po umuwi siya. Umuwi siya doon sa amin, wala po ako. Hinahanap ako, yun, nabalitaan ko. Nag-asawa na, siyempre nasaktan ako. Nagdala naman ako ng boyfriend doon, yun nga, yung ama ng anak ko. Sino po itong boyfriend mo na ito? Ikwento po ninyo. Paano po ninyo nakilala? Kasi nasaktan ka lang po, pinilit mo lang o gusto mo rin siya? Hindi po, bali nirip nga ako noon, dinala nga ako sa hotel eh. Hindi, nung dinala ka, hindi mo tawag na rep yun kasi baka ikaw yung nakapatong. Hindi po. Ganito po siya, sir. Actually po, nagtrabaho ako sa Allied Trade dito sa Pasig as a factory worker. Ngayon, sinundo niya ako ng alas 10 ng gabi, mag-taxi daw kami at pupunta kami ng Pasig at pupunta sa tita niya at birthday daw. So ngayon, nag-taxi kami, dinretso kami doon, dumiretso pala kami sa Orchids. Yung Orchids na yun, yung hotel, diretso pasok yung kotse. Nagwala nga po kaya ako doon, nag-anuhan kami, nag-wrestlingan kami doon. Sa taxi o doon sa hotel? Sa taxi pa lang po. Sa taxi, bakit dito mo ako dinala? Bakit? Ganun, sabi mo may birthday. Yung taxi driver, hindi na lang. Pero boyfriend mo... Nagwala nga po ako doon, idol, kaso lang wala. Nawawala yung signal mo. Boyfriend ko po siya, boyfriend. Boyfriend mo naman, okay. Oo, pero wala kaming usapan na gano'n kasi syempre bata pa po ako noon. Ilang taon po kayo? Saka, ako noon 22 pa lang. Okay. 23, mag-23. Wala po akong ibang boyfriend, wala po akong virgin pa, bagasan, wala pa akong karanasan. Bawal. Okay. Nung nangyaring yon, doon ako kayo sa entrance sa hotel, bumaba kayo, tapos pumayag ka naman, pwede ka naman tumakbo or iwan mo siya. Sir, ganito po yung hotel doon sa Orchids. Pagpasok mo doon, pagpasok yung taxi, diretso po sa loob ng kwarto. Ay, kwarto ka agad? Opo, pagpasok ng taxi, isasara yung pintuan, nandoon na kayo sa loob. Paglabas mo, diretso ka na doon sa kwarto, kinaladkad niya ako doon. Kung ngayon lang ang panahon, nadimanda ko na siya. Kaso lang wala pa kasi nung panahon na yun, na gano'n eh. So, ano po yun? Sinusuntok-suntok mo siya? Bakit wag? Opo, nag-wrestlingan po talaga kami bago may nangyari. Nagsabunutan kami, nag-wrestlingan kami doon. Pero ano po yun na, sige, wag, parang awa mo, nagmakaawa ka. Ganyan. Oo, pero nung tinanggal niya na ng dahan-dahan,
Ay, sige na nga lang, ganun na lang. Hindi po talaga dahan-dahan, piniwersa po niya talaga ako. Nawakan niya ako. Kasi malakas nga po talaga. Ano po trabaho ni boyfriend mo? OIC kuno yun, security guard. Kuno? OIC ng security guard. Kuno, okay. Sabi niya sa'yo. Yun po. Okay. So, yun na nga, no? Nung doon ako kayo sa loob, kahit sumigaw po kayo, dapat kung may mga ganyan kasi dapat alert pa rin. Sumigaw po ako, sir. Wala man tumutulong. Pati yung taxi driver, eh. Hindi man ako tinulungan. Humingi ako ng tulong. Umiyak na lang ako. Hindi niya naisip pati siya masangkot kung sakaling magdemanda po kayo, no? Kasi pag ganyan na pilitan, pwede. Pero kung Totoo po yan, sir. Hindi ako nagsinungaling kahit marinig man niya. Totoo talaga yun. Ayun na nga. Nung pinilit to kayo na nangyari yon, ilang beses? Isang bisis lang po yun, sir. Isang bisis lang. Isa lang. Yung ikaw yung nakapatong, hindi yun kasama? Hindi po ako pumatong. Di ba? Bata pa po ako. Wala akong alam sa mga ganyan. Okay. Hindi, joke lang, ma'am, ha? Ayun na nga, natapos. So, nagsisi ka po ba? Kasi boyfriend mo naman, mahal mo. Ay, hindi ko po siya minahal. Parang boyfriend lang kasi nga po. Yun nga, nasaktan ako doon sa boyfriend kong US Marine dahil po, nalaman ko na may asawa. Parang gano'n. Parang panakip butas siya. Yes. So, yun na nga, no? Ano yun? Ano oras po kayo pumasok doon, ma'am? Gabi po. Mga alas 10 niya ako sinundo ng gabi. Siguro may mga 10:30 to 11 kasi ang labas ko kasi alas 10 ng gabi. So, inabot pa ho kayo ng umaga doon? Hindi po, hindi. Pagkatapos noon, lumabas na ako. Lumabas ka na, andyan yung taxi? Hindi, tumawag siya ng taxi, hinatid niya ako doon sa lugar namin, doon lang sa kanto. Ginrap lang ako doon sa taxi. Kita mo lang? Binaba ka lang, hindi ka malang hinatid doon mismo sa bahay ninyo. Ay, ayoko po magpahatid kasi nga po, puwersahan nga po ginawa niya. Naaway ko nga siya po that time. Okay. Yun po. Tapos kinabukasan, hindi ako nakapasok. Kaya nalaman yun kasi hindi ako pumasok. Ay, hindi. Pumasok pala ako kinabukasan, umiiyak ako, tapos nilalagnat. Ganun po. Nag-report ako sa clinic namin. Yun, nagpahinga ako ng mga ilang araw. Sus. Kasi siyempre nilagnat ka, pinersa ka no? Opo. Ayun na nga ho. Umamin po kayo na ganun nangyari sa inyo, doon sa clinic. Opo. Umamin ako doon sa kaibigan ko na ganun na nangyari, kaya nga po nalaman ng mga tao yun. So, nung nagkaroon po kayo ng sick leave? Opo, nagkaroon ako ng sick leave, mga 3 araw. Binigyan ako ng bakasyon, 3 araw akong hindi pumasok. Okay. That time. Tapos, siyempre, marami nang nakakaalam sa nangyari sa'yo. So, marami na pong nakakaalam. So, that time po kasi, actually, na ako doon sa kumpanya na yun, parang 4 na taon. Cashier. Ngayon. Opo, 4 na taon ako, hindi po ako regular, baga sa parang contractual pa lang, pero 4 na taon na ako. Ang nangyari, magre-regular na po kami. Ang problema naman, sir, magre-regular kami, ito namang manager namin, kinausap naman ako, i-delete daw niya muna ako sa labas bago ko na-regular. Na-layout na naman po ako. Binata po ba yung manager mo? Hindi matanda na. May mga ganyan na waslik po der sa posisyon nila. May mga ganon. Tapos, ang nangyari po, umiyak ako, nilapitan ako ng Union. Sabi ng Union, huwag kang mag-alala, ilalakad ka namin. Ayun, 1989, umuwi ako sa amin. Yun nga po, yung ama ng anak ko, para bang na yung utak ko, isinama ko siya sa amin, parang pinapanindigan ko na lang siya. Nabuntis po ako that time. So, nung nabuntis po ako 2 buwan, nagwala po sa amin. So, natakot yata sa mga kapatid ko. Lumayas po siya, iniwanan ako. Buntis ako. So, ang nangyari, bumalik ako sa Maynila, dito sa kapatid ko. Dito ako sa Kainta ng anak. Pero, hanggat ng anak. Pagkatapos po noon, after 1 week, ako yung nanganak, tinawagan po ako ng Allied Trade na mag-report daw ako at nilakad ako ng Union. May back pay pa ako, tapos may bayad pa ako sa maternity leave, may bayad pa akong pera. Kaya,
swerte naman po yung nangyari na nabuntis ako kahit walang ama. Lahat May pera. binayad sa akin, pinabibinyagan ko yung anak ko, lahat-lahat, ginastos ko lahat sa Bali, anak ko. lumayas po yung boyfriend mo na yon dahil nagwala siya, natakot siya sa mga kapatid mo. Opo, nagmaoy. Maoy pala siya pag nakainom. So parang natakot siya. Umalis na lang. Opo, natakot. Oo. O baka diskarte niya lang po yun para ayaw niyang pananagutan yung pinagbubuntis mo or... Baka nga po, kasi alam mo, nangyari nung nalaman ko nandito sa Maynila, marami palang naging asawa at yun nga ugali, iniiwanan din. Eh, wala na ako magagawa. So, nandoon na sir eh. May trabaho naman ako, hindi na ako naghabol sa kanya. Wala namang problema kasi nandiyan ang nanay ko, nag-alalay sa akin, siya nagbantay sa anak ko, lahat-lahat. Ngayon, noon namang 4 na taon na yung anak ko, 1994, lumipat ako dito sa bahay na to dahil kinuha ko nga po to sa, niloan ko po to sa SSS dahil regular na po ako, di ba? Yes. Ngayon, lumipat ako, 1994, lumuhod po yan sa akin na magbago siya at para daw sa anak niya. Sabi ko, okay, tanggapin kita para sa anak mo pero hindi para sa akin. Ayaw ko magpatabi kasi ayaw ko madagdagan yung problema. Ako na nga lahat sa anak mo, ayaw ko madagdagan. So ngayon po, nangyari, tinanggap ko rito. Kasi naka-establish ka na, no? May bahay ka na. Siguro, yun ang inisip niya, sarap buhay ako. Sabi ko, kung magbago ka, wala namang problema. Pakita mo muna sa akin na magbago ka. Ay sus, sabi ko, walang tabi. Pero yung anak ko po may nag-alaga dito. Kinuha ako ng yaya. So, sa araw po siya, pumapasok ako naman sa gabi, hindi po kami nagpangita. Eh, nung piyesta po dito, naghanda po ako dahil magpaano nga ako sana, magpa-blessing kay Father. Hindi naman po dumating. Ang nangyari, alas 5 na ng hapon, pumunta po ako sa presidente ng church namin kung bakit hindi dumating yung pare kasi magpa-meeting ako, nagpa-schedule ako. Naku sir, kasama ko yung katulong, 3 kami sa yung anak ko. Pagdating ko na naman, nagwala na naman siya dito. Alam mo ba yung pagkain sa lamesa? Tinaob niya, tapos putol-putol yung electric fan. Umiyak na lang ako. Sabi ko, ito huli na, ayoko na. Yung po, that time, hiniwala yung pura talaga siya. Iba ugali pag nakainom, no? Opo, hindi ka na makilala. Pero pag hindi naman po siya nakainom, in fairness naman, mabait. So, natakot naman kami, pati anak ko, ayaw na sa kanya. So, wala na ako magagawa. Sabi ko, nagpatawag ako ng barangay, doon kami nag-uusap. Hindi naman kami kasal. Para formal, hiwalayan mo na lang ako kung gusto mo magsustinto sa anak mo, di bigyan mo siya kasi nag-aral yan. Sa Roosevelt ko pa po pinaaral yun eh. Sa Roosevelt, Lamuan, elementary yun. Nasa private yung anak mo, sabi kong gano'n sa kanya, o gusto mong tumulong. Hindi po siya tumulong, ang gusto niya, pag tumulong daw siya, uuwi pa rin siya dito. Eh sabi ni Kap, Tess, kung papayag ka, uwi para doon siya para magsusunod. Sabi ko, ayoko na po, takot na yung anak ko takot na kami sa kanya, ayaw po namin. Hindi bali nang wala na siyang sustento, basta ayaw lang namin tumira siya dito. Kaya ko nang buhayin yung anak ko, yun po ang nangyari. Tapos mula po noon, hindi na po siya, after 1 year, nagpakita siya, wala siyang dala, umiyak yung anak niya. Sabi ko, lapitan mo ama mo, kasi ama mo naman yan. Lapitan mo na, sabi ko. Kasi ano na siya, 5 taon na siya noon. Sabi niya, hindi niya matawag papa ko pa. Sabi niya, Pap, wala ka man lang pasalubong. Wala na, kasi puro pambayad sa utang. Kahit man lang iyak, hindi, sabi ng anak ko. Akong nasasaktan, sabi ko, tama na nga yan. Pag pumunta ka dito, kahit man lang isang donut, magdala ka, alang-alang sa anak mo. Tingnan mo, nakakaawa ako, naawa sa anak mo. Yun po ang huli niyang punta rito. Sabi ko ka nang bumalik dito kung ganyan lang naman nasasaktan yung anak ko. Yun, hindi na siya bumalik. Ano po ba trabaho niya? At puro utang. Ganito po kasi yun, sir. Ang trabaho niya kasi, security guard, lagi po siyang naawo, laging nalilipat. Kasi nga po, pag pumasok ay lasing. Responsable talaga siyang pagkatao. Yun. Tapos lately, itong 2014, tumawag siya na kung pwede daw dumalaw. Sabi ko, hindi. Mayroon na ako kasing nag-boyfriend po ako, sir, nung nanggaling ako sa tayo. Ganito yon.
nagsara po kasi yung kumpanya namin 1996. So, binayaran po kami. So, wala na po akong trabaho. Binayaran kami. So, kahit po wala akong trabaho, may pera naman din nakuha kahit konti. Nag-apply po ako sa Taiwan. Yun po, nakalis ako 1998 to 2000. Nag-iwan naman po ako dito ng katulong kasi inuwi ko po yung anak ko sa Bisaya. Ayaw naman po magpaiwan dahil hindi raw niya naintindihan yung mga salita. Naawa naman ako. Dinala ko ulit dito. Kumuha na lang ako ng nabagbantay. Ang nangyari po... Ilang taon na siya that time? Yung anak mo? Parang grade 3 po siya that time nung malis ako eh. Ngayon, ang nangyari po kasi that time, nung nasa Taiwan ako, 2000, hindi ko po makakausap yung anak ko. Ngayon, nag-decide ako after 1 year, sabi ko doon sa nag-alaga dito na kahit marinig niya, totoo yan, ganito yon. Sabi ko, badalang kita ng pang-Jollibee, kain kayo sa Jollibee, 1,000 ang budget nyo, paano mo ng picture, ipadala mo sa akin. Hindi pwedeng hindi mo ipadala. Kasi po, pag tinawagan ko, yung landline namin putol na. Pinadalan ko po ng cellphone, wala daw signal dito, binalik niya yung cellphone. Pag tawagan ko doon sa kapitbahay, sa nagrekomenda sa kanya, lagi daw may hika. Araw-araw ako tumatawag, lagi daw may hika. Hindi po nakakausap. Opo. Hindi po niya pinapakausap sa akin. Yung pala, may nakatira pala ditong tatay, may nakatirang kapatid, may nakatirang pamangkin. Sus. Dito sa bahay ko. Ang tagabantay. Kahit marinig niya, totoo yan. Tapos, pisto nyo pa nga yung cellphone nyo, hindi kayo nakikita sa live. Pisto nyo na maayos. Yan. Sige po, yan. Okay. Ganun po ang nangyari. Kaya po, sa halip na 2 years contract ako, 1 year extension, hindi ko po tinapos yung 1 year ko kasi nga po, ayaw ako pauwi ng kumpanya kasi electronics pa ako doon. Sabi niya, ni Mio Kanchutay, ni Pukayi, Wichi, Philippines. Sabi nga ganon. Sabi ko, sir, I want to go home Philippines because of my baby. Just give me, 7 days or 5 days. Because of my baby, I will transfer to my, parents. To my parents or whatever. Sabi kong ganon. Sabi naman niya, Pukayi, sabi niya, Numiyo Kanchutay, wala raw mag-operate sa machine ko, baka raw hindi na raw ako babalik. Sabi niya ganon. So, ang nangyari, sir, para lang ako makauwi talaga, sabi ko, may pera ako, baka naman yung anak ko hindi ko maabutan. Kasi nakita ko sa picture, para nakulan siya, yung payat-payat. So, ang ginawa ko, sir, yung pare kasi, kababayan ko, Bisaya, tuwing linggo, tinatawagan ako para magsimba. Wag daw ako gumaya sa mga Pilipino doon, may asawa dito, may asawa doon, boyfriend dito, boyfriend doon. Alalay ako ni Father. Father, kung nasaan ka man ngayon, nandito ako. Sinong Father? Father, ano po yon? Si Father, kalimutan ko po yung pangalan niya kasi. Hindi si Father Joy? Bisaya siya, taga Mindanao eh. Baka nga, oo. Tapos, ganito, tuwing linggo po, pinapasimba niya ako. Pagkatapos niya magmisa, alam niyo ba, pinapakain niya ako sa chike, sinatid pa ako sa kumpanya namin. Hindi niya ako pinapalaboy. Opo, kasi sabi niya, huwag kang gumayad yan sa mga tao dito. Sabi niya, maganda ka, huwag kang magpaano, ganyan-ganyan. Hanggat umuwi po ako ng Pinas, inaalalayan din po niya ako, na saan ka na, pumunta ka sa akin. Ayoko naman pumunta doon sa kanya kasi nasa isla daw siya, natakot naman ako. Ay nawala yung cellphone, hindi na niya ako makontak that time. Tapos po, nung umuwi ako, noong 2000, bigla po ako umuwi, hindi po ako nagpasabi dito sa aking iniwanan. Sinurprise ako po talaga para mahuli ko. Yun nga po, nadatnan ko sila dito. Ganun nga nangyari. Sino kano-ano mo po yung taga-bantay ng anak po ninyo na yun? Wala po, hindi ko kano-ano. Rekomenda lang ito nung kaibigan ko doon sa kabilang kalye. Dyan din, kapitbahay nyo din. Okay, doon yun sa lang. kabila. Ngayon, sabi sa akin, narinig daw nung sa likod ko na, Gister, gising na at alampaso ka na, magigib ng tubig. Sinabi na sa akin yan nung wala na dito yung katulong. Kasi sabi niya kasi sa akin noon, ate, dagdagan mo yung sweldo ko kasi maliit para sa akin. Ang sweldo na katulong dati, 2,000 pa lang. Ginawa ko nga pong 5,000 yung sweldo niya. That time, para lang,
ayusin niya yung anak ko. Ah. So, ang nangyari pala, nung that time, hindi naman pala siya ang nagtatrabaho. Kaya pala ang taba niya, yung anak ko, parang butike. Dahil ang anak ko pala, nagigib ng tubig sa creek. Diyos ko, patawarin. Ako nga bumibili ng mineral water, 50 pesos that time. Sa pinapadala ko bang pera sa inyo, kinulang pa ba? Ang bibili na lang po nila, ulam na lang at saka bigas. Kasi po, nagpadala ako ng elite. Yung elite na ang laman noong malaki. Kumpleto po lahat yun sa loob ng bahay. Wala na silang bibilhin. Pag 2 bisis pa ako nagpadala sa kanya, wala pong natira ko, hindi isang Colgate, isang lotion. Hindi ko alam kung anong ginawa. Bakit naubos lahat. Ngayon, nung tinanong ko siya, hindi na. Yung huling pinadala kong elite, sabi ko, huwag nang pakialaman, dahil para pagdating ko, mayroon sana akong pondo. Wala rin po. Wala rin lahat. Kaya sabi nga nila, dapat daw dinimanda ko siya at ganyan. Sabi ko, ayoko ng gulo. Okay, nung pagdating po ninyo doon, nakita mo, andun pa yung pamilya niya? Ang nadaptan ko lang po dito, sir, yung kapatid niya. Pero sabi ng anak ko, nakatira dito yung tatay at saka yung pamangkin niya. Kaya pag yung upuan ko, sira-sira, ang dumi-dumi ng bahay, sabi ko, pag alis ko dito, dilinis ko lahat, kortina, sana malang nadapnan ko, ganun pa rin. Hindi po. Yun pala, ang kwento ng anak ko, pag galing sa Roosevelt, di ba, hatid sundo ng service dito sa amin, malayo po kasi nagbabayad po ako ng service dito sa taas namin. Susunduin po siya dito ng parang alas 5, alas 6. Sunduin po siya dito ng umaga, ihahatid lang po doon sa nagrekomenda sa kanya kasi po may tindahan. Doon lang pala dinadrop yung anak ko. Yung katulong dito, doon pala nagtitinda sa araw. Pagkatapos noon, doon lang sila nakikain. Talaga mga ngayayat ang anak ko. Sa halap na magpahinga, di ba? Nandoon sa ibang bahay. Doon pa nakikikain. Actually, sinabi ko sa kanya yon dahil kinuwento niya sa akin. Sabi ko, kaya nga ako kumuha ng tao para may sarili kayo, may lutuan kumpleto dito. Bakit hindi ka nagluluto ng sarili nyo? Sabi niya, kasi dalawa lang naman kami. Doon na lang kami nakikishare. Ang iniisip ko doon, yung anak ko galing sa school pagod. Dapat magbihis. Kaya nga po nagkaroon ng hika. Wala naman hika yung anak ko eh. Nagkaroon po siya ng hika nang nasa Taiwan ako. Kaya yun. Ang ginawa ko na lang pagdating dito, ayan na kako yung sweldo mo. Ayan na. Pwede ka nang umalis. Yun, pinaalis ko siya. Ang dami na sumbong yung anak ko. Mama, sumulat ako sa iyo. Hindi naman pala niya hinulog. Siguro, binasa lang, itinapon. Ang kapal nga ng mukha. Ang kapal ng mukha niya. Ngayon, maisip ko, Sir Idol, ayoko nang anuin. Kasi alam nyo, kung matino lang siya, nasa Taiwan pa ako ngayon. Ano na ako dun sa Taiwan, para na akong supervisor doon eh. Oo, kasi po sanay ako sa mga machine. Ako yung doon, pag may absent na mga Taiwanese, ako po yung kinukuha nila doon. Ako mag-operate. Lahat ng mga machine, ako yung pinahawak pag may absent, lalo na pag holiday. Malaki po kasi ang sweldo ng mga Taiwanese. Kaya kaya kami yung pinauuting mga Pilipino. Tapos, minsan susuko na ako, biro mo 16 hours araw-araw. Ay, sabi ko, pukayi, lele na, masakit na yung binti ko. Mayroon naman akong Thailand, sabi ko, Nitsang, Thailand. Always Philippines, sabi ko, lagi na lang ang Pilipino, lagi na lang ako. Sabi ko, pukayi na, na ako, puhaw na, yun ang ibig ko sabihin. Pagod na ako, lele na. Kasi 16 hours, sir, araw-araw. Biruin mo yan. Tapos, Thailand is no good, sabi niya, Philippines is good, sabi naman ng Chinese. Kaya nung umuwi ako, sir, sa totoo lang, hindi ako pinayagan, lumapit lang ako kay Father, tulungan mo akong makauwi. Itinawag niya sa Miko kung tawagin doon eh. Tinawag po ako sa Miko, yun, kinabukasan, pack your thing, yun, pinaimpake na ako. Pero hindi nila ako, lumuhod na ako sa office eh. Hindi po nila ako pinapayagan. Tumatawag ako sa broker, tumatawag ako sa agency, hindi po nila ako pinapansin. Kaya yun, no choice. Hindi pwedeng hindi ako uwi. Kasi may pera nga ako, kasi ang pera po namin, every salary po, meron kaming 5,000, iniipon doon sa passbook. Pag uwi namin, doon ibibigay. Kaya sabi ko, pagtapusin ko pa nung 1 year extension, baka hindi ko maabutan yung anak ko. Kasi ang payat.
May pera nga ako, mawala naman yung anak ko. Yun ang pinaglalaban ko. Kaya sabi ko, Father, tulungan niyo ako. Kasi gusto ko nang umuwi kasi yung anak ko nga ganito, ganyan, pinakita ko yung picture. Yun, tinulungan ako ni Father. Kaya nga po ako nakauwi. Tapos, umuwi pa ako ng September 8, 2000. Nangyari, pinalis ko na siya. So, hindi pa po talaga ako nag-boyfriend. Hanggat, 2012 po, may nakilala ako naman. Nagpunta rito. Hindi na ba ako nilubayan? Para bang nadibilot na ako, pero hindi po ako talaga nag-boyfriend since na ako ay nanganak. Nanganak ako hanggat 2012, hindi pa po talaga ako nag-boyfriend. Yung time na galing na ako ng Taiwan, sa Taiwan hindi nga ako nag-boyfriend, marami nang ligaw, pero takot po ako doon. Ngayon, ang nangyari, pag-uwi ko dito, napunta na naman po ako doon sa boyfriend ko, na ganun din po, katulad ng ama ko, pag nalasing pala, mas masahol, may dala-dala pang kutsilyo. Opo, malas ko sa lalaki. Bakit ganun? Nagkaroon po kayo ng boyfriend? Opo, nagkaroon ako 2012. Pero nagkaroon ako ng boyfriend. Tapos, 1 week lang po, hiniwalayan ko na, binirikan ko na, ayaw po niya maghiwalay. Lagi pong nandito sa bahay ng gugulo hanggat tumagal kami ng tumagal, hanggat humingi na akong tulong kaya sa kapitan namin. Ayun, tinulungan ako. Kaya ko po siya nahiwalayan. Now, yung anak po ninyo, lalaki po yan? Yung anak ninyo? Opo, lalaki. 34 years old na po siya ngayon. May pamilya na rin, no? Wala pa po siyang asawa, pero hindi po siya nakatira sa akin. Nagbo-board po sa Makati. Kasi sa Makati po yung trabaho niya. Minsan lang siya nauwi. Kasi po malayo po ito. Pag umuwi siya araw-araw, dati umuwi siya, hindi na makakain, naawa ko. Kaya nag-board na lang po siya sa malapit. Umuwi na lang siya dito once a month, twice a month, ganun po. San Mateo po kayo, no? Opo, Wow. sa San Mateo Rizal. Malayo po eh. Sa Silangan po kami. Sa Wawa Dam. Sa taas po ng bundok ng Tralala. Oo. Yung doon, yung maraming falls doon. Dito po sa amin, yun po maraming po sa pinupunta po ng mga tao. Kaya sabi ko, tapos ito po, alam nyo ang karanasan ko, nag-try na naman ako uli nung kailan, 2016 ba yun? Nagkaroon po uli ako ng boyfriend. Okay naman po, hindi naman siya maoy pag nakainom, hindi naman po siya lasinggiro pag nakainom. Ang problema po, mamas boy. Pagka ayaw na po niya rito sa Manila, umuwi siya doon sa kanila. Nanay niya? Sa nanay niya. 2019, umuwi siya doon sa kanila. Tapos, kung gusto niyang bumalik, uwi siya ng Maynila. Ganun po. Kaya nung 2019 to 2020, wala na po kami. Ngayon, nakiusap siya na dito daw siya muna uwi kasi wala nga raw siyang matiran. Pinapayagan ko kasi ilan naman yung kwarto ng bahay ko, 3. Di matulog siya dyan kung gusto niya. Nung huli, yung nakarang taon pa, umuwi na siya. Tapos babalik na naman. Hindi ko na po pinayagan na bumalik. Ayoko na kasi para naman ginawa naman ako sangkalan doon. Oo. Kung kailan ka lang maalala, kung kailan ka lang kailangan, no? Yun nga po eh. Yun nga po. Ayoko nang ganun. Ang gusto ko, kung talagang siya, kasi po may asawa naman siya dati, hiwalay. Kaya nga sabi ko, balikan mo na lang yung asawa mo para mabuo yung pamilya. Kasi ako broken family, ayoko yung matulad. Kung sabi niya, kung ayaw mo na sa akin, wag mo ko ituro doon kasi wala na. Mag-asawa na lang daw siya ng iba. Di sabi ko, mag-asawa ka na lang ng iba. Kaysa naman, ganito kami, hindi kami magkakasundo dahil nga, pagka konting nabuburi yung uwi sa kanila. Wala pong trabaho habang nagsasama kayo? Ano po trabaho niya? Ay, may trabaho po siya, sir. Electrician yun, foreman yun. Ganito po kasi yun. 15 years siya nagtrabaho sa San Jose Builders. Tinanggal po siya bigla. Tinanggal siya bigla, 5 silang foreman. Alam mo yung ginawa ko, tinulungan ko sila doon sa labor. Ako po yung nagastos nung una, lahat pamasahe, ako po yung tinutulungan ko sila. Ngayon, hindi ko po alam kung natanggap na nila yung back pay nila. Kasi dapat po yun, may separation fee, mayroon lahat kasi ganyan-ganyan. Mayroon na. Regular. Opo. Ngayon, ang nangyari, sabi niya kasi hanggat hintayin lang daw niya yung pera na makuha.
ganun nga daw, ibigay daw niya yung para sa akin, yung nagagastos. Hinintay ko naman sir, hanggang ngayon, wala naman. Sabi ko, bahala siya. Kung ayaw niya akong bigyan, nasa kanya na yon. Nasa CR na yun, ma'am. Ha? Nasa CR na yun. Wala na. Kasi sir, Wala na. ano din kasi yun ano kasi siya, yung nagsusugal din, nagtutungit, nasa kanya lahat ang bisyo. Ako naman minsan, nagtutungit din naman ako, pero dapat ilagay naman sa lugar, yung ibig ko sabihin, dati yung nagtutungit ako, ngayon hindi na po ako nagtutungit, hindi na po ako nagsusugal. Kasi hassle yung mga ganyan, minsan, puyat ka na, magdamag ka pa, talo ka pa, yung mga ganyan. Tapos, kinabukasan, may trabaho ka. Kung hindi ka magtrabaho, lalong wala kang income, no? Talo ka na nga. Opo. Talo ka na. Opo. Wala ka pang income na sa trabaho mo. Kaya nga po ganito yun nung nakaraan, nag-upa ako ng parlor doon sa taas, inupahan ko 5,000. Kumuha ako ng taong 3. Ngayon, hairstylist ko po, medyo nagloko. Ngayon nga, nakulong. Ngayon, pero hindi ako nagpakulong sa ibang tao. Ang ginawa ko na lang, sinara ko na lang, nilipat ko po dito sa bahay yung parlor ko. Opo. That time nga na tinawagan nyo ako, may customer po ako doon kasi bigla namang may nagpagawa nung tinawagan nyo ako dati. Kaya hindi po yun natuloy. So, ikaw na lang po mag-isa dyan. Ako na lang po dito pag may customer. Tapos minsan po ganito yon. Ang naging trabaho ko kasi, nagre-recruit po ako ng mga aplikante. Yung may mga client ako na na nangailangan ng driver, family driver, din katulong, yaya, ganyan po, maid. May mga client po ako dahil dati po kasi akong naging ako sa Cubao, yung naging kliyente ako nung agency, pagkatapos kinuha ako ni ma'am, naging office staff, hanggat ako yung nagmamanage, kaya natuto po ako nung mag-recruit ng mga aplikante. So, nung lockdown, nilipat ko po rito, nagbukod ako kasi bawal nung lockdown na ganon. Nilipat ko po dito, kumuha po ako ng permit, kumuha ako ng DTI, para pag nag-deploy po ako, mayroon akong pinag-aahawakan. Ganon po ang ginagawa ko sa ngayon. At least, no? Yung anak mo naman, single pa naman ngayon, no? Wala pang asawa. Wala pa po, wala pong asawa. Kaso lang, yung anak ko naman, hindi ko naman kasi siya inoobliga. Siyempre, binata yun. Hindi naman niya obligasyon na buhayin ako. Kasi, binata yun. Obligasyon ko na ako buhayin niya. Buhayin ko siya, anuhin ko siya kasi, binata pa siya. So, minsan, ang anak ko naman, napakabait. Hinuhulugan po niya ako ng health card, tapos yung sa St. Peter, siya po lahat. Pag nagkasakit ako, bla bla bla. Hindi ko po siya inoobliga na tuwing sweldo, magbibigay. Pero kung minsan, nanghingi ako, binibigyan naman niya ako. Ganun lang po ang setup naming dalawang mag-ina. Kaya ako lagi lang dito sa bahay na sana. Actually, sir, yung US Marine kong boyfriend, nakita ko sa Facebook. Ano na siya? Separated na. Kaso lang, tinext ko siya sa sa FB, wala naman siyang FB, hindi man nag-reply. Nag-interesado pa. Di ba, malay po ninyo, baka pwede po ninyong ituloy yung dati. Kung gusto niya, kasi siya yung first love ko talaga. Kaso lang, anong tinawagan ko yung friend niya na friend ko rin sa Facebook. Sabi niya kauwi lang daw sa Dumaguete, kababalik lang sa US. Tapos parang divorce na siya doon sa asawa niya. Sabi ko, kung gusto niya, bakit hindi? Kaso lang, siyempre matanda po yun sa akin, 60 na ako ngayon. Siguro siya baka 65 na. May edad na po. Companion na lang no, para at least di naman ako kayo siguro mahilig masyado sa sa alam mo yun. Ang gusto ko lang, sir, ganito, makakuha ako ng, actually dito na may dideploy ako mga driver, kahit marinig nila, kinukursunada naman nila ako, niniligawan. So, sir, mga bata pa sila, mga 30, 40, aanin ko yun, sir. Diba? Gusto ko yung baka kalahati lang ako, wala na ako, charot.
siguro no? Wala namang masama doon sa first boyfriend mo dati kung ikaw mag-message no? Nag-message po ako, sir, hindi naman siya open sa FB. Oo. Malay mo pag bakasyon po ulit 'yon, no? Pwede mong puntahan doon sa probinsya. Malayo po sila sa amin, sir. Sa ano sila, sa Tanay. Parang ano sila, nasa province. Kami kasi nasa city kami. Gusto kaming Dumaguete, po, malayo. Sila, saka hindi ko alam yung bahay nila kasi nung namanikan, hindi ko naman inaalam kung saan yung bahay nila. Okay. Sige. Yun na lang po, ma'am, ha? Thank you so much. Kung may pagkakataon, pwede po kayo sumali sa Wanted Sweetheart kung gabi. Ha? Yung po sana, ang gusto ko, sir, yung mga byudo, yung galing sa states na wala nang iniintindi, yung kami na lang dalawa, yun yung mga ganyan. Hindi yung dito lang, driver, sweet lover, dala na kasi ako sa mga lalaki, kaya iniingatan ko po, kung gustuhin ko lang, marami dyan. Sana may kalibin na ako ngayon, kaso lang po, para kasi ang pangit na, babae kong tao, nakailang boyfriend ako, so ganyan po, hindi. Para kasi ang pangit tingnan. Pero hindi nila kasi alam na ang sitwasyon ko, kaya ang tingin ng tao sa akin, ganun na nga lang. Pero ako, ang sabi ko sa kanila, ang pinagmamalaki ko, kasi isa po rin po kasi akong huwa officer dito sa lugar namin. Isa rin po akong huwa officer. Ngayon, sabi ko nga sa kanila, ang pinagmamalaki ko lang sa sarili ko, at least ako, hindi ako nagduduble. Kasi sa nakikita ko dyan, may asawa na si ganito, may lalaki pa, may ganito pa, at least ako, hindi ako nagduduble. Hinihiwalayan ko. Hiwalayan mo muna, no? Laki ko sa kanila, upo. Tsaka wala sila, hanggang sabi lang naman sila, pero ikaw yung nabibenepisyo ikaw naman yung namumroblema kung problema yung boyfriend mo, di ba? Wala naman sila Kaya natin. Saka pangalawa, ang iniisip ko naman, ang iba kasing lalaki ganito. Huwag mo silang intindihin, hindi sila nagbuhay sa iyo. Ang intindihin mo tayo. Ang tanong, sir, kung papayag ka kanya may nanligaw sa iyo, hindi mo rin kilala ang ugali. Mamaya, mas masahol pa doon yung nangyari sa akin, di ba? Mamaya, katayin na ako dito. Diba? Ay natakot na po ako. Sana man lang yung makikita ko yung makakasama ko. Yung habang buhay na na maging kasama, wag naman yung siya ang bubuhayin ko. Na sana tulungan kami at sana naman tulungan niya ako. Ganun lang po sana. Kay Bante. Yes, tama. Na, may dumaan na ice cream, parang inuhaw tuloy ako. Sige. Thank you so much. Thank you po sa Sige. Na pag may may magpa-line up na ka-match po ninyo. Baka Opo, kasi 16 na po kasi ako Pero sabi nila, hindi sila naniwala na 16 na ako. Mga 24 Sabi nga nila sabi nila, hindi mga 45 ka lang, 40. Sabi ko, sige, 35 na lang. Sige Maraming salamat Thank you po, Idol. Ma'am Teresita mula sa may Salamat po, sir, Idol. Lagi ako nanood sa programa niyo. Salamat. Salamat po. Hintayin ko yung kadate ko.